Kahit ako mga guy, nasanay ako sa kadalasang nilagay ko dito na toppings. Halimbawa yung almond nuts, chocolate chips, pasas. Pero sa ating video ngayon ay ibahin naman natin yung ating toppings. Para maiba na rin. At ang sarap nito ha. Kaya ito yung video natin ngayon kahit simulan na natin. Ay nalibot ko na dito yung palengke namin. Wala talaga akong mapagbilihan na lakatan na saging. Kahit yung kulay green na lang ay wala talaga. Kaya yung ginamit ko na lang dito yung overripe na, yung tundan o yung turdan na lang na saging. Ay pwedeng-pwede lang naman basta overripe lang. Ay basta makagawa lang ako ngayon ng banana cake. At huwag lang talagang durugin ng durug na durug talaga. At ito itinimbang ko para may ideya lang tayo. Meron tayong 700 grams dito. So dito sa isang bowl ay pagsasama-samahin ko muna yung mga dry ingredients natin. Gagamit ako ng 3 cups ng all-purpose flour. Lagyan ng half teaspoon ng asin, half tablespoon na cinnamon powder at 1 cup lang na light brown sugar. At 2 tablespoon na baking powder. Lagyan ko ito ng 1 teaspoon baking soda, 1/3 cup powdered milk at 1/4 cup na cocoa powder. Yung gamit ko dito na cocoa powder ay yung high quality like yung Dachi brand. Pwedeng gagamit dito ng Benstar. Mix ko muna yan at itabi ko muna. Dito naman sa ating another mixing bowl, meron ako ditong 3 piraso na whole eggs, large ito. Maglagay ng 1 teaspoon ng vanilla extract at 2 cups na evaporated milk. At haluin ko muna yan at ilagay ko na dito yung ating mga dry ingredients. At lagyan ko ito ng 3/4 cup na tinunaw na butter compound. Pwede naman gagamit dito ng regular na melted margarine, pero mas masarap talaga gamitin dito yung butter compound. O yung refrigerated margarine, lalo na yung buttercup na brand. At ito ay pangdagdag lambot ng ating mixture, moist at ang lambot talaga yung banana cake natin dito. Maglagay tayo ng 1 tablespoon na dato puti, yung white vinegar natin. At yung last na ihalo natin dito ay yung dinurog natin na saging. At haluin lang ito, huwag lang pong i-overmix. At pwede na natin isalin sa ating mga gagamitin na hulmahan. So dito gumamit ako ng aluminum foil ng ating container tub na may sizes ito na 250 ml. At isa lang natin ito agad sa preheated oven na 180 degrees Celsius at naluto ko ito sa loob ng 35 minutes. At ito namang gawin nating pang toppings para maiba naman. Habang mainit pa ito ay nilagyan ko ito ng condensed milk sa ibabaw. Maglagay ako dito ng grated cheese at yung white chocolates. Pagkatapos nito ay ibalik ko ito sa ating oven. Yung settings ng oven natin dito ay nasa up lang. Upper settings lang yung kailangan natin dito. At nang sa ganun ay maluto lang yung top ng mga toppings na nilagay natin. At sa upper settings ng ating oven ay na-melt natin yung mga toppings sa 15 minutos lang. At ang kagandahan dito ng ating aluminum na ito ay may takip na siya na kasama. At ang bintahan ko dito para may ideya lang kayo ay 35 to 50 pesos yung bintahan natin dito. At ito'y napaka-moist ha at sakto lang tamis. Kayo pwede naman kayong magdagdag, pwedeng magbawas, ay depende na ho yan sa tamis ng saging na gagamit. Hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!